Hi mga palangga! Kamusta kayo? I just recently reviewed my YouTube analytics and I found that most of you watching my videos are on the age gap between 20 and 30s. And if you're wondering kung ilang taon na ako, I'm already at 27 years old. Pero honestly mga palangga, hindi ko ma-feel na 27 years old na ako. I feel like I'm just a college fresh graduate o di kaya with my first job. So yun yung feeling ko. Hindi ko ma-imagine kung paano ako napunta sa age na ito. Anyways, in this video mga palangga, I will share to you about one thing that I have realized that I should invested in my early 20s na pwede nyo ding maging goal as your investment for this year 2025. And that is investing to a property. One of my dream talaga mga palangga when I was a kid is magkaroon ng maganda at sariling bahay at lupa. Pero when I started working at my early 20s, parang nakalimutan ko na yung dream ko na yon kasi napunta na lang siya sa luho. Bili dito, bili doon. And until nung nasa mid-20s na ako mga palangga at age 25, I have realized na parang nakakapagod pala na bayad ako ng bayad sa mga monthly rents ko, which at the end, hindi naman talaga sa akin mapupunta yung bahay. So I have realized the importance na kailangan meron pala talaga tayong matutuluyan or yung magiging shelter natin. Especially kapag tumanda na tayo, which is wala na tayong kakayahang magbayad ng ating rent. So, mas maganda talaga or mahalaga talaga na meron tayong sariling property. And I'm so grateful din kasi na-realize ko na agad yun para mag-step up at para gawing reality yung dream ko na yun when I was a kid. So, at the age of 25, I decided mga palangga whether to have a condo or house and lot. So, binis ko yung decision ko na yun mga palangga based sa current situation ko. And since I'm working here at Metro, so ang pinaka-need ko talaga is yung location, yung accessible sa work ko. Kasi kung masyado pang malayo, so mahirapan talaga ako especially mag-commute, especially laging traffic dito sa ating bansa. So mas maganda talaga na i-base talaga siya on what you currently needed. And I'm so very happy kasi we're able to move in successfully to a condo unit when I was 25. And then, yan, more than almost 3 years na din, magta 3 years na rin kami nag-i-stay dito sa condo. Kaya naman, super grateful talaga ako na nagkaroon ako ng early realizations that time. And there are 3 other reasons din mga palangga kung bakit nga ba na-delay or hindi ko agad ginawa itong pag-invest into a property with my early 20s. And number 1 nga din mga palangga is the 30 years lifespan of paying the property. And I guess isa din to sa pinaka-common reason kung bakit natatakot yung karamihan sa atin mag-invest o kumuha ng property kasi ayaw nating magbayad ng ganong katagal. Most likely yung katagalan ng housing loan term is up to 25 years or up to 30 years. So sobrang tagal ng lifespan ng pagbabayad. So parang naisip ko na parang habang buhay ako nagbabayad. Parang naka-lock in ako sa sobrang katagalan para lang magbayad ng housing loan. So yung isa sa pinaka-fear ko talaga kung bakit hindi ako nakapag-invest agad to a property with my early 20. Until na-realize ko mga palangga nung patuloy ako nagbabayad sa monthly rent na parang bayad ako ng bayad sa monthly rent pero at the end naman pala hindi naman pala mapupunta sa akin. So na-realize ko na bakit na lang kumuha na lang, hindi na lang kumuha ako ng property para isipin ko na nagbabayad ako, binabayaran ko yung rent na yon pero at the end sa akin pa rin naman mapupunta. Like renting to own, something like that. And additionally, upon my research din mga palangga, which is nakatulong din sa akin to decide to get a property is hindi naman talaga kailangan talaga na kailangan mong magbayad up to 25 years or 30 years. That's only the maximum term na pagbabayad ng ating housing loan. Pero it's up to us naman pala. Depende sa atin kung gusto natin patagalin ng 30 years or 25 years, it's up to us naman. Pwede naman pala natin siyang agad bayaran or matapos agad ng mabilisan. Like 5 years or 3 years, sa atin pa rin naman pala talaga yung desisyon kung hanggang kailan natin siya gustong matapos. And ang nagmamatter lang naman pala talaga mga palangga for getting a property is yung total amount ng housing loan. Kasi yung reason na naman kung bakit tumatagal up to 25 years or 30 years is because of interest and fees, which is kumikita doon yung mga financial institutions like Pag-ibig, developer, o di kaya mga bangko na nag-o-offer ng housing loan. So ayun nga, the good news is meron tayong option para pababain yung term natin ng ating pagbabayad if we're making payment directly to the principal. And I was amazed nga din mga palangga nung napanood ko yung video na isang vlogger na si Mami Carms na kung saan kumuha sila ng Pag-ibig housing loan and then nakalock sila for
up to 30 years, but they were able to pay in full for just only 3 years dahil lang sa advance payment to principal. And since that is an evidence, mga palangga, na kaya pala siyang mabayaran agad o matapos agad yung housing loan without waiting for 30 years or 25 years. So, nabuhayan ako ng loob na parang it's possible naman pala na hindi pala kailangan ganun tumagal ng 30 years kasi baka mamaya ugod-ugod na ako, nagbabayad pa rin ako ng housing loan. So, hindi naman pala kailangan talagang tumagal ng ganun. So, nasa sa atin pala talaga kung gusto ba natin agad siya matapos, kung may pera agad tayo ng malaki, so we have the option to make a payment advance to principal para lumiit lang yung term nung pagbabayad natin ng housing loan. And the second reason kung bakit hindi agad ako nakapag-decide with my early 20s is yung fear na baka kulangan yung budget ko. And it's really true naman talaga, mga palangga, na makukonsume talaga nito yung ating monthly budgets kasi medyo may kalakihan yung babayaran natin, especially pagdating pa lang ng down payment hanggang sa mga monthly amortizations. And basic experience ko, mga palangga, masasaktan talaga sa una yung ating monthly budget, especially kapag nagbabayad pa lang tayo ng down payment o di kaya sa developer tayo nagbabayad ng monthly amortization kasi meron silang mataas na interest. Pero adayan naman, mga palangga, we also have the option naman para palitan yung provider natin ng ating housing loans. Pwede natin siya ilipat kay Pag-ibig o da kaya sa iba mga financial institutions na may mababang interest. And additionally, mga palangga, sa napapansin ko, habang tumatagal na nagbabayad ako ng housing loan for monthly amortization, para naging part na siya ng monthly budgets ko. Tapos nawawala na yung feeling na medyo malaki yung binabayad mo. Though totoo naman talaga na malaki yung binabayad for pagdating sa monthly amortizations ng housing loan. Pero hindi na siya ganun kasakit. Unlike nung pinakaunang part na ang sakit talaga niya sa budgets, pero habang tumatagal, parang nafe-feel mo na naging part mo na siya ng budgets mo, nakakapag-adjust ka na, alam mo na yung mga priorities pagdating sa mga expenses mo. Kaya, ayun, sa una pa lang medyo masakit talaga sa budgets, but at the end naman, maano din natin, makakapag-adjust din tayo pagdating sa budgeting. And honestly, mga palangga, itong pagbabayad ko ng housing loan, it helps me talaga para i-motivate yung sarili ko, para magtrabaho at magsumikap sa buhay. And kayo din, mga palangga, habang bata pa kayo, so make sure to invest early na to a property para pagdating nyo, malay nyo, pagdating nyo ng bago kayo mag-30s or as early as in the next 5 to 10 years, diba, baka ma-fully paid nyo rin naman agad siya. Kaya as early as now, mga palangga, so invest na tayo sa property. Kasi isipin nyo, mga palangga, shelter talaga yung pinaka-basic needs natin para mabuhay tayo. Kailangan talaga natin na matitirahan. And isipin nyo kapag nakapag-invest na kayo to a property, diba? So, secure na yung magiging shelter nyo. And the third reason kung bakit hindi agad ako nakapag-invest to a property in my early 20s is hindi ko alam kung paano siya simulan at hindi ko alam kung ano ba yung property na kukunin ko. Siyempre, kung naghahangad tayo ng property, gusto talaga natin yung maganda. Yun nga lang, the more na maganda yung property na gusto natin is the more the expensive din naman siya. Kaya yun yung mga bagay na dapat din natin i-consider sa pagkukuha ng property. Additionally, aside from the price, is kailangan din natin i-consider yung location, kung okay ba tong location, strategic ba siya, malapit ba siya sa palengke, malapit ba siya sa school, malapit ba siya sa ating pagtatrabahuan, or baka naman iniisip pa natin whether to get a house and lot ba or a condo unit. So, ang dami mga kailangan natin i-consider bago tayo makapag-decide kung ano nga ba yung property na gusto natin, saang property tayo kukuha. And very understandable naman talaga siya, mga palangga, kasi that's the biggest decision na kailangan mong pag-isipan talaga bago ka pumasok sa ganyang investment. Pero kung yun yung reason na nagpapatagal sa atin, like 5 years na, hindi pa rin tayo nakakapag-decide whether to get a property or not, or paano simulan. So baka maybe that's something na kailangan nyo na siyang going reality this year 2025. And one thing na nakatulong sa akin, mga palangga, to decide before kung anong property yung kukunin ko is dinepende ko so kung ano yung pinaka-current needs ko. So currently, I am working, I need something na malapit sa work ko, I need something na strategic yung location. So as a help of my partner, I was able to decide na rin to get a condo na lang para maging strategic siya sa location ko at para ma-fulfill niya din yung pinaka-current needs ko. So, ang dami nangyari, mga palangga, at hindi ko lubos maisip na finally, nandito na ako sa situation na ito, na natapos na yung lahat. Nalagpasan ko na yung pinaka-first step, which is yung pagpa-plan at para makapag-start na talaga to invest into a property. So, nagbayad kami ng down payment for 8 months, tapos mga more than 1 year din ako nagbayad ng monthly amortization sa developer hanggang noong 2023. So we're able to move
our housing loan to Pag-ibig. Kaya bumaba yung interest at lumiit din yung monthly amortization na binabayaran namin. So currently sa Pag-ibig na kami nagbabayad ng housing loan for 30 years term since nung 2023. Sa mga more than 1 year na din na nagbabayad ako sa Pag-ibig. And my plan mga palangga is pabilisin yung pagbayad ng housing loan. My goal is gawin siya mga 5 years or 7 years para matapos agad itong pagbabayad ng housing loan at makapag-focus na ako to my next investment naman. So my advice ni mga palangga as your kuya na din, if you're dreaming for a property, for your own property, so maybe that's something that we can start to invest na this year 2025. Kung hindi man natin, if we failed naman to do it nung early 20s natin o ng mga previous years. So maybe that's something that we can move into reality this 2025. Pero of course din mga palangga, consider nyo din lahat yung income stream nyo, kung kaya nga ba talaga ng budget. If not, so maybe that's something na kailangan nyo ng tulong with your partner or with your family members, ganun. Pero kung kaya naman talaga mga palangga, diba, why not? Ano na lang natin, i-stretch na talaga natin yung budget natin para maisingit natin itong investment. So that's it for today's video mga palangga. I hope na na-inspired ko kayo at nabigyan ko kayo na idea about what to invest this year 2025. At kung nagustuhan nyo itong video na ito mga palangga, please give this video a thumbs up. And if you haven't already, please consider subscribing to my channel for more contents like this. Again, this is John Paul and thank you so much for watching. Always remember to be kind to yourself and to others. See you in our next vlog. Bye!